nating basahin itong 2 Thessalonians 2:1 hanggang 2 at Ephesians 1:10. Sabi niya rito, ngayon aming ipinamamanhik sa inyo mga kapatid tungkol sa pagparito ng ating Panginoong Hesukristo at sa ating pagkakatipon sa Kanya. At isa pa sa Ephesians 1:10, sa pagiging katiwala sa kaganapan ng mga panahon upang tipunin ang lahat ng mga bagay kay Kristo at mga bagay na nangasangka langitan at ang mga bagay na nasa ibabaw ng lupa. Sa Kanya sinasabi ko at pagpalain ng Diyos sa Kanyang mga salita. Dakilang Ama na siyang makapangyarihan sa lahat. Salamat muli o Diyos sa araw na ito sa pangunguna mo sa amin, sa gawain Lord, at sa mga pagpapala, kalakasan, tagumpay Lord, kagalakan, mga awitan, mga testimony sa pangangaral ng mga salita. Lahat Lord, pinapasalamatan ka namin Lord sa gawain Lord sa araw na ito. At muli Lord, sa pagpapatuloy ay patuloy din naming pinapaubaya sa iyo Lord ang lahat. Iyong lingkod Lord na walang magagawa kung wala ka Panginoon ay pangunahan mo Lord, at punasan mo ang aking makalupang bibig o Diyos at ilagay mo ako sa iyong likuran. At nawa Panginoon patuloy kang magpahayag Lord sa amin at magpuspos sa amin ng kapahayagan, kagalakan, pag-ibig Lord at pananampalataya. Sa iyo namin tinagpubilin Lord ang lahat ng bagay at dalangin din namin na ikaw ang mahayag Lord sa aming kalagitnaan at maghari Lord sa dakong ito. At naway gapusin ninyo Lord anumang lalang ng kaaway Panginoon at mga bagay na hindi na ukol sa iyo na manggawa ng diablo ay gapusin niyo Ama, at ikaw Lord ang maluwalhati namin sa araw nito. Salamat Ama, sa iyo namin pinubaya ang gawain, ang pangangaral ng mga salita at mga kapahayagan Lord ay naway patuloy mong palaguin Lord sa amin na siyang magbibigay Lord sa amin Ama ng malinaw Lord na pananampalataya, rapturing faith Lord, at rapturing love Panginoon, rapturing grace Lord ay pagkaloob mo sa bawat isa sa amin. Salamat Ama, yan namin dalangin at binabalik ko ang lahat ng kapurihan, kadakilan, pasasalamat. In Jesus Christ's name we pray. Amen. God bless sa inyong lahat. At pwede na tayong umupo. At salamat sa Diyos sa mga kapatiran na nandito. At pagaman medyo may mga ilan na wala, pero ganun pa man ay nung nakarang linggo sila Sterlo wala, Brother Digno. Pero puri ng Diyos dahil nandito sila, si Sister Lori, God bless Sister. Si Ruth ay tuloy-tuloy na rin na dumadalo, at Sister lang, tuloy ka lang na dumalo. At mga kabataan ay naway magamit kayo para sa kapurihan ng ating Panginoon, sa mga kalalakihan, di ba, sa mga pangangaral, pag-aaral ng mensahe, gaya ng sinabi ni Brother Arnel, di ba? Mga kalalakihan man o mga kahit medyo may edad na, basta malakas pa kaysa sa akin, mas bata kaysa sa akin. Pag sakaling hindi ako makapag-preach ay nandyan kayo at alam ninyo kung ano yung mensahe natin. Hindi lamang yung sabi nga ay parang lahat na lang ay pastor na lang ang tama. Mag-aral din kayo at tingnan nyo mabuti kung ano yung sinasabi ng mensahe. Kasi yun ang nangyayari na maraming mga churches na nakokontrol na ng pastor ang lahat dahil yung mga member ay naging humanism at hindi na malaya ng iba ay pumasok na rin ang Nicolaita. So, ganun pa man ay sabi nga itong huling panahon, ito yung pinaka-glorious age, golden age, pero ito rin yung most deceiving age. Pero sa kabilang panig naman ay Matthew 24:24, dayain ang hirang kung maaari, pero hindi talaga maaring madaya. So, salamat sa Diyos. Patapos na rin yung ano natin, church. At siguro ay next na mga project, instrumento ay baka pagkaroon na rin tayo ng organ. Pero yung mga kababaihan o mga kalalakihan man ay magsikap kayo na mag-aral ng mga instrumento. Drums, organ, gitara, bass, lahat magsikap kayo para
Pag complete na yung instrumento, pag may isang wala, ay mayroong isa na papalit, di ba? Kasi kahit ako ay minsan may mga bagay talaga na hindi expected na dahilan. Pero na para hindi makatayo o hindi magamit yung isa, pero ganun pa man, biyaya ng Diyos, ang inyong pastor ay tuloy-tuloy naman ang nakapag-preach sa inyo tuwing gathering. Bagaman ay ako nga din ito rin sumabog yung daliri ko na pukpok ng martilyo. Kaya pending muna yung gawa ko. Sabi ko, sa sunod na linggo, iwan ko kung kaya ko, parang hindi pa Kaya pending muna. So, susunod na project, church, tiles, mga instrumento. Pag-pray lang natin. Ang Diyos ang magpo-provide ng lahat. At una sa lahat, sabi nga ay unahin natin ang kanyang kaharian at ang kanyang katuwiran at lahat ng mga bagay ay idaragdag. So, kung paanong mauna natin yung mensahe at pagpalain tayo ng Diyos sa pamagitan ng kanyang mensahe, susunod na rin ang mga material blessing, physical blessing, lahat yan ay isasama ng Panginoon sa atin. Kalakasan, kalusugan, at lahat ng ating mga pangangailangan financially ay hindi tayo pagkukulangin ng ating Panginoon, bagkus ay alam natin na ibubuhos niya sa atin ang masagana. So, God bless sa mga mensahe, kanina mga testimony, lahat ng mga nakaraang linggo. At gusto ko lang ibahagi itong mensahe na kung saan ay mayroong binanggit na coming of the Lord Jesus Christ at yung tinatawag na gathering natin sa Kanya. Tapos dito sa Ephesians 1:10 ay mayroong binanggit na sa fullness ng tinatawag na dispensation, ng tinatawag na fullness of times. Mayroong gathering din na tayong sama-sama lahat daw ng mga bagay kay Kristo. Kasama yung langit at kasama yung nasa langit at kasama yung nasa earth, igagather din sa Kanya. Parehong gathering in Him at gathering unto Him. Kaya dahil lagi nang binabasa yung 2 Thessalonians 4:16-17, di ba? Yung shout, boys, and drum, ay medyo binago ko yung tinatawag na talata na basahin, na binasa, pero ang subject natin ay shout, boys, and drum. Dahil nung nakaraang linggo ay nabanggit natin yung tinatawag na shout, yun ay preparation, di ba? To make ready, upang ihanda ang mga tao doon sa parating na tinatawag na mensahe. Yung shout, boys, and drum, tapos darating yung tinatawag na bubuhayin yung mga patay, at tapos tayong mga nabubuhay ay babaguhin sa isang kisap mata at sama-sama tayong salubong sa Panginoon sa alapaap. Kaya gathering, ang trumpet, ay dito natin kukunik yung tinatawag na mensahe natin nakarang linggo about, ano yon? Kung natatandaan ninyo, 7 voices of the 7 thunders. So, ang 7 voices of the 7 thunders ay kinuha natin dito sa Revelation 10:3. Wala. At sabi niya rito, and cried with a loud voice, as when a lion roared. And when he had cried, 7 thunders uttered their voices. Kaya, ano naman ang kinalaman nitong voice na to sa tinatawag na shout, voice, and drum? Diba? Kaya itong tinatawag na pinag-usapan natin na voice ay one voice lang. One voice na bumuo ng 7 voices. At ano yung voice? Ang voice ay 7, ay yung tinatawag na, ang voice na yan ay voice of God, di ba? At ang tinatawag na thunders naman ay voice of God. Sa madaling sabi, one voice, one message na binubuo ng 7 messages. Isang tinig ng Diyos na binubuo ng 7 tinig, o isang mensahe ng Diyos na binubuo ng maraming mensahe. Diba? Kaya ano yung 7 seals? Sabi ko, ang 7 seals ay binubuo ng mga maraming mensahe.
Ang 7 seals ay nasa loob niya ang tinatawag na iba pang mga selyo. First to 6 seals ay nasa loob ng 7 seals. At yan ay medyo issue. Issue nga daw, yung tinatawag na subject na yan. Pero ganun pa man ay gusto kong linawin yung nakaraang subject na kung saan yung 7 voices of the 7 thunders. At yan ay part ng mensahe nating 7 seals. 7 seals. 7 seal. Hindi 7 seals ha, kundi 7th seal, yung ikapitong selyo. So, ang tanong ay yung half an hour silence in heaven ay naganap na ba? Kasalukuyan nagaganap o magaganap pa sa hinaharap? Actually, kung wala pang tinatawag na 7 thunders, 7 voices of the 7 thunders, wala pa ang tinatawag na voice. Alangan naman mauna ang 7, nandyan yung voice at wala pang 7 voices. Kasi laging magkakadugtong yan. One voice, nung siya ay nag-roar, as a lion roareth, di ba? Nung siya nagkaroon pala ng loud voice, as when a lion roareth, nung siya ay nag-cried na, doon nagkaroon ng 7 thunders na nag-utter din ng kanilang tinatawag na 7 voices. Kaya gusto kong basahin muli yung tinatawag na pinaka message na kung saan kinuhaan natin ang conclusion about half an hour silence in heaven, which is the coming of the Lord. At ang coming of the Lord na yan ay, sabi nga nila, kung alam nyo ang 7 seals, anong oras siya darating? Anong oras ang rapture? At sabi ko nga, ang rapture na coming ay different sa coming ng, tinatawag na coming ng 8-1, which is the coming of the Lord, yung 7 seal na sinasabi, na tinawag din ni Brother Branham na coming of the Lord, how He will come and when He will come, that's the good thing that He doesn't know. How He will come and when He will come, yun ang hindi alam, dapat malaman ng dyablo. Kaya laging ino-omit yan. Laging omitted dahil, bakit laging ino-omit? Ino-omit yan para doon sa mga tao at ang dyablo na hindi niya dapat malaman yun. Pero doon sa ibang mga mensahe, yan ay revealed na. Saan yan ni-revealed? Doon sa mga tao na kanyang pinahayagan. At inumit naman yan doon sa mga hindi dapat pagpahayagan. At una-una ay ang dyablo. Kaya ang issue, open ba ang 7 seal o close? Ang sagot ay close open. Bakit? Dahil open sa atin, sa iba, hindi open dahil inumit sa kanila. Kaya close open. Pero kung ikaw, individual, dito, open ay sa labas, close ay di close open. Kasi close sa kanila, open sa atin. Okay, close open talaga. Pero binigyan natin ng conclusion at ang mensahe ay, what is the attraction on the mountain? Balikan muna natin yung mga quotation para makita natin yung shout, voice, and trump. And the other day, standing there. Standing there. Saan yung there na yun? Nakatayo there. Standing there saan? Turn the picture to the right. And there is Jesus as He was in the 7 church ages. The white wig on, showing supreme deity. He's Alpha and Omega. He's the first and the last. He is the supreme judge of all eternity. Standing there. Saan yung standing there? Nakatayo there. Si Jesucristo daw, na nakuha ng tinatawag na larawan to the right, kasi binilang from left to right. At there is Jesus. Nandoon daw si Jesus. Siya ay dating nasa 7 church ages na nakasuot ng tinatawag na white wig. Kaya Revelation chapter 1. Pinapakita lamang na siya yung supreme deity. Siya ang Alpha at Omega, siya ang una at ang huli. Siya yung supreme judge ng buong eternidad. Standing there. Saan kaya? Confirm the message of this hour. Kinumpirma ang mensahe sa oras na to. And there shall be light about the evening time at magkakaroon ng liwanag sa panahon ng gabi. What's it all about? What was it? Ano daw ito? Tapos na. What was it? Ano ito? Kaya sabi niya rito, kung ano ito. Okay.
And the very next day, standing there, a whirlwind came down and blast the mountains out. Yung next day na sinasabi ni Brother Branham, isang araw daw, standing there, nakatayo din siya doon. Doon din kaya yung nakatayo yung Kristo, tingin nyo? Doon sa taas, na si Christ, sabi niya doon sa taas, oh. Standing there din. Standing there, sabi niya. Yan. Doon si Kristo. And there is Jesus. Saan kaya yon? Okay, tuloy natin. Kaya, siguro, inuulit-ulit yun ang basahin tong what is the attraction on the mountain. Kasabi niya rito. And the next day, standing there, a whirlwind came down and blast the mountains out. Rocks cut the top of the trees up about 3 or 4 feet above my head. Grabing taas. Parang sumabog, di ba? Yung mga bato sumabog. At nagkaroon ng ilang blast. Ilan? Made 3 big blast, 3 bisis. And the brothers come running over. Nagsitakbuhan yung mga kapatiran, di ba? Yun ang kanyang nagiging saksi. Kaya hindi yan tinatawag na vision. Yan ay real. There was about 15 men standing there, preachers and everything else. What was it? He said, what was it? Sabi nila, yun. I see judgment is striking the west coast. Kaya yung kahatulan daw ay nandoon daw. Nagsimula na doon sa west coast. Pagkatapos, 2 days after that, the earthquake almost sank Alaska. Pagkatapos na nangyari yung blasting, 3 times na blasting, nagkaroon ng earthquake na halos lumubog ang buong Alaska. What is the light up on the mountain in the Coronado Forest of Arizona? Ano daw ang liwanag doon sa taas ng bundok sa Sunset Mountain, di ba? Doon sa Coronado Forest ng Arizona. Ano daw yung kakaibang bagay na nangyari? Up there. Kaya yung there pala, up there doon sa taas ng bundok. Kaya sabi niya rito, that the people has been driving east from west, picking up the rocks and laid around there where it struck. Doon daw, tumama. Noong nangyari sa taas ng bundok, na kung mga tao daw, yung mga tao daw ay nag-drive from east to west at kinukuha yung mga tinatawag na mga bato doon sa paligid. Doon tumama yung tinatawag na blasting. And every one of them, every one rock, bawat isa sa kanila, bawat bato, has 3 corners on it. Pag sinabing 3 corners on it, saan? Pwede bang ganon? Pwede bang ganon? O, sige, ganon na nga. Kasi 3 corners. Kaya sabi niya rito, that it tore up the 3 are one. Ang tatlo daw ay isa. They're laying on desk, on paperweights, across the nation. What is the strange thing upon Sunset Mountain? Ano? Inuulit ni Brother Branham. Ano yung kakaibang bagay doon sa tinatawag na Sunset Mountain and the Coronado Forest? Bakit niya inuulit-ulit yun? Ano yung kakaibang bagay doon? Okay, tuloy natin. Junior Jackson listening in, you remember the dream he had that I interpreted going towards the setting of the sun? Ano yung dream ni Jackson? Diba? Diba yung white rock na dinala si Brother Branham sa taas? Diba nagkaroon ng panaginip si Jackson dyan? Diba? At may maraming mga panaginip yan. Yung isa na naginip, tapos tiningnan yung tinatawag na pirma, pareho doon sa pirma ng Jackson na yan. Nabasa niyo yan, di ba? Okay, kaya sabi niya rito. Kaya sabi niya, and this happened. Yung panaginip ni Jackson ay nangyari daw sa Sunset Mountain. Dati panaginip, pero yung panaginip ay nagkaroon, parang propesya yun na mangyayari. Nagkaroon ng realidad na nangyari talaga saan? Sa Sunset Mountain. It's the evening time, sunset time. Panahon ng gabi, sabi niya, pero panahon din ng pagsikat.
sunset time. The sunset message, ang mensahe ng tinatawag na sunset, through a setting history, doon sa tinatawag na setting history. Bakit setting history na? A history, a setting of prophecy, rather. Propesya, setting ng propesya, being fulfilled. Fulfilled na. Yung propesya, ano yung propesya sa tingin nyo? Hula yun. Hula na magaganap yung pagbaba doon sa bundok ng ating Panginoon. Tingnan natin kung totoo nga. Naganap na. Being fulfilled. At nung ma-fulfilled yan, sabi niya doon sa hula din, at it shall be light at the evening time. Magkaroon daw ng liwanag sa gabi. Saan? Apan. Saan daw? Ang linaw, apan Sunset Mountain in the Coronado Forest, 40 miles north of Tucson. Get on the map and see if Sunset Peak there. Kung nandoon nga yung tinatawag na tuktok ng sunset. That's exactly where it happened. Eksakto kung ano sa dream, kung ano yung sa hula, what time is it here, nangyari doon, eksakto doon sa Sunset Mountain. Hindi ka alam ni Brother Branham, dati yan. I never know it till the other day. Kaya sabi niya rito, everything that shall never die, it's constantly unrolling itself from the very thing happening, the picture being Jesus standing looking at us. Doon sa larawan daw, si Kristo ay nakatayo, na nakatingin sa atin, at ngayon eksakto sa Sunset Mountain, at ang sunset light, ang evening light, ay dumating, has come. God vindicating, ano yung kanyang binindika? Yung kanyang sarili. Vindicating himself. Ano ito? It is the facts that God and Christ are one. Ay, gumamit ng R. Kaya yung Godhead, pagdating sa 7 seal, kasama yung Godhead. Okay. The white, how many seen it? The white wig upon him? Ilan nakakita? Yung puting tinatawag na wig na nasa kanya, o yung tinatawag na piluka? As we talk in Revelation 1, Revelation 1, dinirikta na niya yung tinatawag na Revelation. Dito na naalala nyo? Di ba minisage ko yung Revelation 1? Kasi dito ko yan kinuha. Okay, see the supreme deity, supreme authority, no other voice. Sa tingin nyo kaya, sino yung voice? And when he cried with a loud voice, as a lion roared, no other voice, no other God, no other nothing. Tapos may ama, may anak, dalawang Diyos. May senior, may junior. No other God, no other nothing, no other voice. Bakit? In Him dwells the fullness of Godhead bodily. Nananahan sa Kanya ang buong kapuspusan ng pagka-Diyos. Di ba? The angels themselves was His wig. Yung mga anghel mismo sa Kanyang sarili, yun ang Kanyang tinatawag na white wig. Okay, tuloy natin. Sa 148, kasi yan ay 147. Tuloy natin, 148. Pinulit niya, what's happened upon Mount Sunset? Ano ang nangyari doon sa sunset, sa bundok ng sunset? God confirming His word. That's what all this noise is about. Notice, it's God fulfilling His promise. Word again of revelation. Ay, nako. Kinomplete niya ba? Yung noise daw, ang Diyos ay pinulfilled ang kanyang salita muli ng Revelation 1 to 7. Kung hindi ba naganap yung Revelation 10:1? Future pa. Tapos dito parang mali yata tong quotation na to kasi yung coming ni Christ ay future. Pero ginamit niya dito sa Revelation 10:1 to 7. Wala talagang binawas eh. Revelation 10:1 to 7, pinulfilled niya saan? Doon sa Sunset Mountain. Kaya anong nangyari sa Mount Sunset? Pinulfilled, kinonfirm niya ang kanyang salita. Diba? Pansinin nyo, ang Diyos ay pinupulfill niya ang kanyang pangako, ang salita muli ng Revelation 10:1 to 7. And in the days of the sounding of the seventh angel's message,
the mystery of God should be finished. The hidden mystery of Revelation 1 to 7, the last message to the last church age. Ewan ko kung may nantay pa kayong message ay last message nga to the last church age. Fulfills, naganap eksakto sa panahong ito. St. Luke 17:30, the day when the Son of Man shall be revealed, and there shall rise. Yun ang masama. Nung naganap niyan, may mga lumabas din mga false prophets, false Christ, nagpapakita din ng mga tanda at dadayain ang pinakahirang kung maari. But praise be to the Lord, or to God, praise be to God, na hindi talaga madadaya yung tinatawag na pinakahirang. Kaya sabi niya rito, dito sa baba, the people still in doubt. Bakit pa kayo nag-aalinlangan? And as usual, pagkaraniwan lang yan, this church is just as puzzled. Napapuzzle pa rin yung tinatawag na iglesia. Di ba? Ang mga tao ay nag-aalinlangan pa rin. Hindi nila alam na yung mensahe, tinumbok na ng propeta ang mensahe dahil yung tinatawag na heavenly angel, which is Christ, ay na-meet na yung tinatawag na earthly angel. Kaya nung nauna, sinulat natin eh. Shout. Voice. And then, trump. Ano yung shout? Preparation. Preparation ang tinatawag na voice. Ano yung voice? Si Brother Branham, yung voice, sasaluin niya yung voice ng heavenly. Voice ng earthly messenger, sasaluin yung voice ng heavenly angel. Okay, tuloy natin. Kung mali nga, wala ka pang narinig, Brother Arnel, na Brother Bing, na ginagamit nila tong what is the attraction of the mountain? Praise be to God. Di ko alam kung anong sasabihin nila. Ano kaya kung ipipreach natin sa kanila to? Kung ano kaya masasabi nila? And the science, although tukson yet, their writing pieces and put in the paper way back over there on Mount Limon. Mount Limon, ang isa niyang pangalan, no? Way back over there on Mount Limon, the big cameras didn't see it rising up from where we was standing, drifting on towards the west, showing the time is over. Pinapakita nito na time is over, time is no more. Pareho lang yan. Time is over, time is no more. Pareho lang yan. Okay, I can go but a little piece there. It's at the west coast. Judgment struck just in the very way it went, going right up over Phoenix and right on across on to Prescott and across the mountains to the west coast, right up. Where was the going? Right on up into Alaska, and she is standing, heading right that way. Kaya, yun ang tinatawag na nangyari. Nung nangyari sa Sunset Mountain, inuga din ang buong Alaska na halos malubog. 3 malalakas palang pagsabog ang nangyayari doon. Bakit kaya 3 malalakas na pagsabog? Okay, tuloy natin. Yan o, yung pinakita kong picture na yan din ang sinulat, di ba? Pareho lang yan o. Pareho, di ba? Kaya lalagpasan ko na yan. Pinakita ko lang yon kung ano yung sinabi doon, yun din ang sinabi dito sa quote. Di ba yung nakarang linggo, yung pinakita nating picture. Okay. Kaya dito. Tingnan natin. Gusto kong ulit-ulitin tong quote na to eh. 152. And the God of heaven promised the evening time would have evening lights. Pinangako daw ng Diyos ng kalangitan na sa gabi ay magkaroon ng tinatawag na panggabing liwanag. 3 years ago, this mystery was a prophecy. Noong nakalipas na 3 taon, sabi niya, ang hiwagang ito ay propesya. Kaya nagbilang tayo eh. $65 oh. 62, 63, 64, 65. Kasi nga, 62 siya na, 62, what time
is its here? Is this the sign of the end here? 62 yun. Kaya magbibilang ka, 63, 64, 65, 3 years ago. Sakto. Eh doon sa kanyang message, is this the time of the answer? Ang binibreak niya doon ay Revelation 1 to 7 at Revelation 8:1. Kaya sabi niya, pag dumating itong 7 thunders, sabi niya, ito ba ang magbibigay sa atin ng rapturing faith? Ito na ba ang lahat? Ito na ba? Ito na ba? Puro question. Is this the sign of the answer? Kaya sabi niya, what time is it, sir? Yun ang sinabi niya doon sa kanyang message din na, is this time of the answer? Kaya sabi niya rito, 3 years ago, this mystery was a prophecy. Dati daw, nakalipas na 3 taon, sabi niya, ang hiwagang ito na nangyari dito sa tinatawag na Sunset Mountain, ito ay propesya. What time is it, sir? Anong oras na ba, Ginoo? Pero ngayon, ito ay history na. It's past. Nakalipas na. The promise is fulfilled. Ang pangako ay naganap. What time is it, sir? And what? This attraction. God fulfilling His word. He's the same yesterday, today, and forever. Ano ang attraction doon? Alam niyo kung ano ang attraction? Pareho doon sa tinatawag na Calvary. Tingnan natin. Kaya mo, oh, don't you love Him? Mahal niyo ba siya? Mahal ko siya. I love Him because He first loved me and purchased my salvation. Kaya yung salvation natin ngayon, sana yung mga kapatid? Calvary o Sunset Mountain? Tingnan niyo mabuti yung quote. 7 seal ang salvation natin. Okay, tingnan natin. Don't you love Him? I love Him. I love Him because He first loved me and purchased my salvation. That was the attraction on Mount Calvary. The same attraction on Sunset Mountain. Kaya kung may purchase ng salvation sa Mount Calvary, may purchase din ng salvation saan? Sa Sunset Mountain. Kaya ang salvation natin sa 7 seal. Ay, iwan ko sa inyo. Okay, tingnan natin. Redemption natin ay sa 7 seal. Saan pa? The same attraction on Sunset Mountain, Mount Nebo, Mount Sinai. All the different mountain top doon sa taas ng bundok. Bakit anong mayroon doon sa mga taas ng bundok? Sa Calvary, nandoon si Kristo sa Mount Calvary, di ba? Doon sa tinatawag na Mount Nebo, nandoon din ang Diyos. Doon sa tinatawag na Mount Sinai, nandoon din ang Diyos, nagpag-uusap. Sa iba pang tinatawag na mountain top, sa Sunset Mountain, nandoon din ang Diyos, si Kristo, na nakipag-uusap sa tinatawag na earthly angel. At dalawang angel heavenly angel, na-meet niya ang earthly angel sa tinatawag na Sunset Mountain. At mayroong voice na binigay doon. Ilang voice ba? Kaya yung tinatawag na voice na yan, sabi nila, voice of the 7 thunders. Mali, sabi ko. Pag sinabing voice of the 7 thunders, mali. Bakit? Dapat voices of the 7 thunders. Kasi yung voice na yan, voice of resurrection. Voice of resurrection, spiritually, di ba voice of resurrection din yan? Kaya yung voice na yan, ito yung message of, babaguhin natin yung mga term, message of resurrection. Ang message of resurrection, nung pinangaral ni Brother Branham, buo yun binigay sa kanya sa tinatawag na Sunset Mountain. Nung pinangaral na ni Brother Branham, nagkaroon siya ng pangangaral ng 7 kaya isang hiwaga na binubuo ng maraming hiwaga. Dahil ang 7 seal ay binubuo ng pinangaral ng 7, the revelation of the 7 seals. Oh. Kaya dati nagtataka ako. Sabi ko, the bridge pa lang, bakit alam na ni Brother Branham ang lahat na hindi pa siya nakapangaral? Kaya kailan nangyari ang bagay na yan? Binigyan ba natin ng pizza? Binigyan natin ng pizza.
maging yung record ay mayroong pizza. Di ba? Di ba? O, naka-record, Brother Bing. Bahala ka kung ilalabas mo hindi. Pero para sa akin, ayan mo lang muna yan. Di ba? February 28, 1963. Di ba? Kaya nababago sila pag sinabi natin, ang Christ is the mystery of God revealed ay hindi interpretation ng seven seal. Dahil ang seven seal ay hindi interpretation, kundi reality na naganap. Ano ang Christ is the mystery of God revealed? Ang Christ is the mystery of God revealed ay manifestation ng seven seal na nangyari. Pastor Boy, kaya mong tayuan yan? Mag-isa ka lang yan sa buong Pilipinas. Wala pa. Pero naniniwala naman ako, kung mag-isa ako sa buong Pilipinas, naniniwala naman ako na may mga bahagi na nakita ito ng ibang ministro. At kung may natumbok ito ng ganito at yun ang paniwala ko, I'm sure 100% na sa ibang bansa, parehong-pareho. Dito sa ating tawag na tayo natin na to. Imposible yan, Pastor Boy. Anong imposible? Huli na ang Pilipinas. Sabi nga ni Brother Arnel, pag umalis ang message sa Pilipinas, diretso na sa Israel. Nagmamalaki, dati nagmamalaki yung mga Pilipino. Ay, sa Pilipinas na lahat to, iba talaga ang Pilipinas. Ano kayo? Huli lang, dinatnan ang tinatawag na Pilipinas ng mensahe. Ang revival ay huli na sa Pilipinas. Yun pala, yung pinagmamalaki ng iba dito sa Pilipinas noon na sa akin nahayag, sa email pala galing. Ako pa, alam ko, sa email pala galing. Nung ma-receive nila sa email, ang kinina nila na sa akin na rebellion, napatunayang mali. Nung napatunayang mali, ay galing kay ano yan, hindi na aminin. Oh, ganun ang style, di ba? Kaya, yon ang tinatawag na kwento ng tinatawag na Sunset Mountain. Kaya yung tinatawag na shout, voice, and trump, yun ay mga gathering. Okay. 11:20 ang oras. At siguro, kunti lang ang may dadagdag ko dito at maubos ang oras. Kaya shout, voice, wala tayo sa trump nung nakaraang linggo. Kaya ano yung trumpet? Trumpet. Ano yung trumpet? Di ba ang trumpet ay announcement? Announcement. Halimbawa, may parating na Joseph. Mayroong tinatawag na pinapatunog na trumpita na nagbabadya na mayroong parating na Joseph. Yun ay announcement. At yung tinatawag na trumpita ay isang announcement din o isang pagtitipon, isang announcement ng pagtitipon, gathering. Ito ay panawagan para tipunin ang lahat dahil mayroon lang tinatawag na rapture. Mayroon ng gathering in the sky, announcement. At ang tinatawag na trumpet ay tinawag din nitong trumpet of jubilee. Tama ba? Ito ay trumpita ng paglaya. Oh, sinong gustong lumaya at sinong gustong magpaalipin? Sino? Ang trumpet of jubilee kapag tumunog at kayo'y alipin kayo ng kabulukan, alipin kayo ng kamunduhan, alipin kayo ng mga pananamit, artista, astang artista, alipin kayo niyan. Kung itipo natin sa trabaho, di ba? Pag may hawak-hawak ka daw na pala, kinakailangan mo itapo na yung pala. Anong hawak-hawak nyo ngayon? Ayaw nyo bitawan. Gusto nyo talaga masisipag, magtrabaho. Araw-gabi. Sabi nga ni Brother Arnel kanina, nagmamarites. Diba? Masipag. May mga hawak-hawak. Yan panahon ni Brother Branham. Kung ako lang, sabi ni Brother Branham, ang masunod, pagbabarilin ko na yan mga television ninyo na yan. Bakit? May Susie Jones na sinusubaybayan. Wednesday, di ba? Midweek service. Yung I love Susie. Hindi may iwan-iwan. Di ba? Ngayon kaya, kung akong pabayaan, hindi ko na kayo bibigyan ng 5 piso at piso dahil doon kayo sa wifi. Di ba? Kung ano-ano mga sinusubaybayan. Kaya ang ginawa ng mga tao, wala ng TV, bawal ang TV. Actually, naman talaga bawal ang TV.
Yung kinontrol lang ng mga tinatawag na palabas ng TV yung tao. Kaya kung si Brother Branham, pagbabarilin niya na lang yung mga TV. No, bawal bang cellphone? Importante yan. Tawagan kayo, information, makukuha sa cellphone. Pero kung ako lang, pagkukuhain ko na yung mga cellphone, panghampas. Hindi naman ganun. Diba? Mga ano lang yun, mga pananalita lang yan, na para hindi na kayo makontrol ng tinatawag na mga bagay na yan. Diba? Kaya yan ang tinatawag na trumpet ng Jubilee. Kailangan maging malaya kayo at ang magiging busing kayo kung busing kayo. Sinong masusunod? Cellphone o kayo? Oh. Kayong busing. O cellphone ang busing? Oh. Pero kung bingi kayo pagdating ng trumpet ng Jubilee, ay gusto nyo maging alipin forever? Hindi ka nga, sabi ng busing na Satanas, dalhin ko kayo dito sa quarter, quotation yan. At lalagyan ko kayo ng tinatawag na tatak sa tenga, lagyan ko kayo ng hikaw na forever and ever, kayo ay alipin na. Bakit? Kahit anong preaching ni pastor, bingi kayo. Ay, si pastor lang yan. Wala ko pastor. Pero ang pinipreach ay trumpet of Jubilee. Diba? At higit sa lahat, ang tinatawag na trumpet of Jubilee, ayon din ang gospel trumpet. Ito yung pangangaral ng trumpeta na dapat yun ang bitawan ng mga bagay na yan dahil ito ay announcement na mayroon ng gathering in the sky. O, sinong gusto mag-rapture? Sinong gusto? Sinong gusto makasama? Bakit ayaw yung bitawan? Gusto nyo yun ng hikaw? O, sinong mahilig sa hikaw? Sabi nga kay Brother Branham, alam nyo, noong unang panahon, ginawa lang nilang modern yung hikaw. Noong unang panahon, ang ibig sabihin talaga ng hikaw ay alipin. Ang unang hikaw, dito sa ilong eh. Di ba? Baboy, dito. Ako na makaungad. Yun ang hikaw. Kaya dito sa tinatawag na trumpet, shout boys. Ano yung boys? Boys, but in the days of the voice of the seventh angel, when he shall begin to sound, the mystery of God should be finished. Bakit mayroong voice? Saan ba galing? Bakit mayroong message ang propeta? Dahil mayroong voice na galing sa langit na binubuo ng seven voices of the seven thunders. Anong piniprepare mo? Anong mensahe pala ni Brother Branham kung hindi galing doon sa voice na galing sa langit? Basahin nyo, Revelation 10:3. Mayroong tinatawag, he cried with a loud voice. There is only one voice. Sabi niya, siyan ay si Christ. Nangyari doon sa Sunset Mountain. Binasa natin yung quotation, okay? Kaya sabi niya rito, will be the bride be gathered together in one place at the rapture, and will it be in the west? Saan bang gathering? Ay, yung iba, dito kayo sa Body One, doon sa Amerika, sa West, Western, Amerika, di ba? Western. Kaya kung ano yung dadalhin sa atin ang mga kano, ng mga mensahe, doon tayo susunod, galing sa West. Mayroon bang gathering? Sabi ni Brother Branham, don't have to be there. Bakit don't have to be there? Huwag kayong pumaroon. Yeah, the bride will be gathered together in one place. Oo, ang nobya ay titipunin sa isang lugar. Totoo yan, but not until the resurrection. Pero hindi yan mangyayari hanggang magkaroon ng pagkabuhay na maguli. Yun ang sinabi ni Brother Branham. Mayroon daw talagang gathering in one place. Okay, tingnan natin. Dahil daw, sabi niya, for we which are alive and remain unto the coming of the Lord, tayong mga natirang buhay, sa pagdating ng Panginoon, Ephesians, 2 Thessalonians, 5th chapter, I believe it is. Pero, 4th chapter yan. We, which are alive and remain unto the coming of the Lord, shall not prevent or hinder those which are asleep. Universally, hindi tayo mauuna doon sa mga natutulog. For the trumpet of God, ang trumpeta ng Diyos ay tutunog at ang mga namatay kay Kristo ay babangunin. Ay, ano ba? Babangon ba sa pamagitan ng trumpet o sa voice? Di ba itong voice of resurrection? Tapos, trumpeta na naman bago sila babangon. Ano ba talagang totoo? Kala ko yung voice of resurrection. Tapos yung trumpeta, yun din ang babangon sa kanila. Doon din sila mariresurrect sa trumpeta na yan. Ano ba talagang totoo?
O, di ba? Parehas lang yan. Kasi ang gospel trumpet natin ay galing din sa voice na galing sa tinatawag na heavenly angel. Okay. O galing din sa voice ng propeta na dinaan ng heavenly angel sa earthly angel. Kaya how he will come and when he will come, hindi talaga pinahayag. Bakit? Sabi niya, the seven seal, when it starts, it's a total secret. Akala ko, nabasa nila yung lahat ng mensahe. Hindi nila nabasa. May starting pala at ending ang seven seal. Ngayon, ang starting ng seven seal, preparation. Sa tingin nyo, pag kinasal, yung preparation, di ba starting niya ng wedding? Ang preparation ay starting ng wedding. Kaya, when it starts, it's a total secret. Kaya nung pinreach ni Brother Branham ang tinatawag na seven seal, saan siya nagsimula? Between the tama ba? Nung pinangaral niyang seven seal, ano yung between the six and the seven seal? Yun ang pinangaral niya. 7 chapter lang yan ang Revelation. Anong pinag-uusapan doon sa tinatawag na chapter, 7 chapter ng Revelation? Yan. Hudyo. Nung sabay na tinatawag na nagsimulang 7 seal, piniprepare na rin ng Hudyo back to their homeland. Ang pinag-usapan dyan ay yung tinatawag na 4 angels na hinuhold ang 4 winds of the 4 corners of the earth. Yun ay gira, trumpet, para maibalik ang Hudyo back to their homeland. Para tayong si si Robredo Para ibalik back to their homeland. Ano daw sabi niya? I have 3 daughters. All of them are girls. Pambihira. Pambihira. Kaya, anong year nagsimula si Brother Branham na i-record ang kanyang mensahe sa polio? The message. 1947, binabalik na rin unti-unti ang Hudyo sa kanilang homeland. Dahil ang shout message ng propeta ay preparation din ng 7 seal. Ang 7 seal ay ang voice. Kaya tingnan nyo naman, yung tinatawag na connection ng shout, voice, and drum, dito sa tinatawag na itong voice, 8-1 ng Revelation ito. Ito yung 7th seal coming. Hindi rapture, ha? Hindi rapture. Yan ang 7th seal coming. Kaya dito, balikan natin yung rapture. 7th seal. And who would dare to say that wasn't the inspired word of God when He foretold it here? Ano ba makapagsasabi daw na ito ay hindi inspiradong salita ng Diyos? Noong pinurtol o sinabi niya dito, pinakita niya dito, and sent out John there to Arizona and brought it right back. Arizona na naman? Saan daw? Pinadala niya daw yan there to Arizona and brought it right back, even with science and everything else, and prove it so. Pinatunayan ito. Diba? Na ito nga. This book is already open.
Sarado, bukas. Ang pinag-uusapan dyan ay Book of Redemption. Book of Redemption. Ang Book of Redemption ay nasilyuhan ng 7 seals. Ay malapit na mabukas. At ang Book of Redemption ay Revelation chapter 5 sarado. Revelation chapter 10 bukas na. Hindi, symbol form, pastor. Pero nilagay niya sa Arizona, this book is already open. At tama nga. Kaya sabi niya, that's right, just waiting for the 7 seal to be identified of the coming of Christ. Kasi dati, open na siya in symbol form. Inaantay yung tinatawag na reality para i-identify ang coming ni Christ. Kaya sa inyo, ang 7 seal pala ay inaantay para i-identify ang coming ni Christ. Ngayon, mag-antay ka ng coming ni Christ, hindi mo identified. Ang 7 seal ay para ipakilala ang coming ni Christ. Oh. Mag-antay ka ng coming, wala kang 7 seal, hindi mo malalaman ang tinatawag na rapture. Bakit? Kasi wala kang tinatawag na trumpet message. Ang trumpet message, ito na yung tinatawag na certain sound. Payak na mensahe na nanawagan na magkakaroon na ng rapture. Okay. Fifth seal. Remember, it's all these riders. And then even Jesus predicted if he didn't hasten his coming, there wouldn't be any place at all save for the rapture. Kaya yung riders, ano yung riders? Di ba 4? White, Antichrist, tapos red, bloody na ginagawa ng tinatawag na Antichrist. Pinapatay ang hindi susunod. Tapos yung pangatlo ay black. Ano tong black? Apostasy or ano ba? Madilim na kapanahunan or pandaraya pa rin yun. Ito yung tinatawag na natakpan ang katotohanan. Tapos yung pang-apat ay pale horse. Pinaghalo yung tatlo equals pale horse. Kaya sa tingin nyo kaya, kung pinaghalo yan sa panahon natin ngayon, di ba nandyan din yung pandaraya? Nandyan din yung Antichrist na akala mo puting kabayo. Kaya yung will ride this trail. Again, puting kabayo din. Malaki pa nga mga grupo eh. Kilala pa nga mga tao. Maitim na nga lang nahalo. Okay. Ano yung red? Ay, patayan ito. Literally, sabi ni Brother Branham, at spiritually, nagaganap ito sa panahon natin. Diba? Madugo. Ay, sa panahon naman ng tinatawag na apostasy, anong gagawin? Sige, magbayad lang kayo sa nobina. Yung mga patay ninyo, iahon doon sa purgatorio. Diba? Yun ang usapin. Yun pala, nag-iipon ng pundo para ipagawa ng, ano ba yung church na yun? St. Peter yata yun, di ba? Hindi ko maalala yung church na yun na sinasabi ni Brother Branham. Yun pala. Kaya may takalan dyan eh. Pag binasa mo yung Book of Revelation, may takalan. Isang takal ng sibada, gano'n, di ba? Kaya sabi niya, huwag mo lang ipahamak ang alak at ang langis. Pagdating naman dito sa tinatawag na pale horse, pinagsama na yan. May pagpatay, may pandaraya, di ba? May blackmail. Kaya nga, blackmail eh. Higit pa sa pandaraya yung ngayon. Huwag na kayo mag-research, magtiwala lang kayo sa pastor. Parang pope na rin, parang pare na rin. Ipanalangin na lang kayo ng mga pastor, magtapat lang kayo sa tithes, magtapat lang kayo sa save na kayo, maniwala lang kayo sa pastor. Tapos na. Parang ganun din ang usapin. Di ba? Hanggang naging pale horse.
Pag PhilHealth, pag pinagsama yan, sa tingin nyo kaya yung vaccine hindi rin yung kasama? Part yun ang pagpatay nila eh. Kaya nabalitaan ko, umagad ni Nanay Yuning at ni Tatay Awe, asawa ni Ate Susan, patay sa vaccine. Oh. Kaya yung vaccine naging issue eh. Kaya yung vaccine, yung tinatawag na, hindi ko nga din alam dati kung ano yung tinatawag na bahagi ng tinatawag na o pinaka-meaning ng bahagi ng tinatawag na Revelation chapter 18 yata, 22, 18:23. Yung salitang Pharmakeia. Sa Tagalog, panggagaway. Kulam. Kaya dito ko na-gets, nang tawag nila ng iba ng bakuna ay bakulam. Pero yung tunay na Kristiyano, tinatablan pa ng kulam? O, hindi tinatablan ng kulam ang Kristiyano. Yung mga tinatablan, hindi na kulam nga. Diba? Sorcerers. Mangkukulam. Oh, yan oh. Ay. At ang tinig ng at ang liwanag ng kandilero ay hindi na liliwanag pa sa iyo, at ang tinig ng kasintahang lalaki at ng kasintahang babae ay hindi na maririnig pa. At ang mga ngalakar at mga dakilang mga tao sa lupa, dahil ang mga lakal at ang mga dakilang tao sa lupa, sa pamagitan ng iyong panggagaway, ang lahat ng mga bansa ay nadaya. Yan, sorcerers. Ano ba yung panggagaway? Sorcerers. Yan o, Pharmakeia. Sino hindi nakakaalam? Ay, wala. Yan pala. Pharmakeia. Sorcery, witchcraft. Tingnan natin kung saan galing. The use of the administering of drugs, poisoning. Nakapagtataka, yung salita palang pharmacy, pharmacist, pharmacia, dyan pala galing sa salitang pharmakeia o sorcerers, pangkukulam. Tapos yun, pag may sakit-sakit, pharmacist. Naging profession pa, pharmacist. Profession ng pangkukulam. Doon pala galing yung salitang pharmacy. Oh. Drugs, oh. Dinaya ng vaccine ng buong lupa. Panggagaway. Oh. Pero ang tanong, mark of the beast ba yung sorcery? Hindi. Hindi yan mark of the beast. Gawa ba yan ng Antichrist? Yes, gawa ng Antichrist yan. Pero mark of the beast ba? Hindi. Bakit? Gusto lang kasi nilang bawasan ang populasyon ng mundo. At gusto nilang magnegosyo ng yumaman sila. Kaya nga nagkapagtataka, sabi ni Brother Arnel, si Harry Roque, wala makakapatalsik niyan. Kasi yung DOH, ay si Doki pala. Si Doki. Ano yata yun? Speaker lang si Roque, di ba? Si Doki naman yung sa DOH. Yung DOH ay connected sa WHO, World Health Organization. Health Organization mo yung tinatawag na, yung poisoning, panlalason pala yung tinatawag na. Kaya tama yung sinabi ni Brother Branham, ang gamot daw sa iba ay pangpatay. Pero sa iba naman daw, nakapagpagaling. Oh. Bakit? God heals by love.
God heals by medicine. Saan ka kukuha ng medicine kung hindi doon sa parmasya? Oh, di ba? May parmasya dyan? Mayroon. Ano? Mercury drugs. Oh, ano pa? Ay, doon ka lang sa generic. Oh. Yun pala, may ano ba yan? May sorcerers ba dyan? May pang kulam ba dyan? Oh. Oh. Okay. Ano ibig sabihin ng check? O, di ba? World class. Okay. Tayo napunta dito. Kasi yun ang walang lamang makakaligtas kung hindi darating si Kristo. Di ba? Manlibang paigli ng mga araw ay walang lamang makakaligtas. Pero dahil sa mga hirang, sino yung hirang? Sabi nila, mga ano yan, mga hitin na papasok sa millennium. Diba yung hitin? I-raise sila doon sa millennium. May dalawang version na mahitin sa millennium. Yung race, kasi pa yung race yan eh. Yung race, mag-race ka ng chicken, di ba? Magpapadami ka ng chicken, magre-race ka ng, yun ang isang meaning ng isang group. Yung isang group naman, yung race niya, babangunin. Ngayon, sabi ko, pag tinatawag na millennium ay tinatawag na mayroong ipapanganak, ang tawag doon, born in sin, sheep in iniquity, come to the world speaking lies. Kasi perversion ang tinatawag na sixth birth at ipapanganak. Ang tao ay millennium, no sin in the millennium. Sasablay. Kaya, walang lamang maliligtas kung hindi lang dahil sa mga hirang. Kaya, sabi niya, ang tinatawag na, ano ba yon? Timothy yata yon o anong talata yon? Sinong nakakaalaala sa inyo? Ang hiwaga daw ng katampalasanan ay gumagawa na. Gumagawa na ba ang anti-Christians? Panahon pa ni Paul. Bagaman, may pumipigil hanggang sa alisin ito. Tayo ang pumipigil, pag inalis na tayo dito, everything will be killed before the millennium. Ano tong pinipreach mo, Pastor Boy? Trumpet gospel. Trumpet of Jubilee, announcement na ang groom ay parating na. Ano pa, Pastor Boy? Ito ay trumpet of Jubilee. Maging malaya na kayo. Ito ay certain sound. Yung trumpet kasi magulo. Ano sarado ang silyo? Sarado. Ano ang silyo? Bukas. Bukas. Ano close open? Close open naman talaga eh. Bakit? Close sa kanila, open sa atin. Ano ba talaga ang tayo nyo? Ganito, sige. Pero kung certain ka sa tinatawag na nakita mo, hindi lang yung pinangaral ni Pastor, di ba? Tuloy natin. Oh Lord, just once more. Sino yon? Si Samson? Si Samson ba yon? Oh Lord, just once more. Minsan, masakit na parang ang tawag nila doon, parang pinopromote nyo ang mga mali, Pastor Boy, sa ginagawa nyo. Parang ganun ang tawag. Bakit, Pastor Boy? Pag tumingin tayo wala naman talagang perfect kahit isa Lahat talaga supply Wala. Ibig sabihin, Pastor Boy, pinopromote mo ang mali. Hindi nagsisikap naman tayong gumawa ng tama. Kaso lang minsan kumakanta ko Kasi kanta biblical pala Yung sabi ni Paul, gusto kong bumait pero di ko magawa. Si Paul mismo yan. Kaya kung walang biyaya, sabi ko nga, wala. Maliban lang kung bulag ka sa iyong sarili, na sa tingin mo wala kang mali. Di ba? Ako mismo, kahit ako Lord, sabi ko, wala talaga ko, hindi ako karapat-dapat, maraming sablay, maraming mali. Pero biyaya lang talaga, Lord, na pinakita mo sa akin itong mensahe na to. Ay kung sa gawa lang, tingnan mo doon sa Parisiyo, sabi ni Brother Branham. Di ba? Sabi niya sa kanilang buhay, malilinis sila, mga matutuwid sila. Sa tingin ng mga tao, napakasakdal nila. Pero yung babaeng prostitute, sabi niya, ang buong buhay niya, sabi niya, ay na-marred. Madumi. Pero anong usapin dito? Predestination. Saan mo kinukunik, Pastor Boy, ang predestination?
Seven seal. Di ba? Ang predestination natin ay nasa seven seal. Kaya sabi niya rito, you know, one time Jesus was asked the question. Isang pagkataon daw, si Kristo ay tinanong. He said, why does the scribe say that Elias must first come? Bakit sinasabi ng mga Pariseo na darating muna si Elias? And Jesus said, sinabi ni Jesus, sinasabi ko sa inyo, siya ay dumating na. And you didn't know it at hindi nyo nalalaman ito. Saan niya tinipo? One of these days, you're going to say, well, I thought the church was going how to do this. Ang iglesia, naisip ko, ang iglesia ay gagawin ito. And the other, I thought would be a rapture. I thought, naisip ko, magkakaroon ng rapture. See, it shall be a secret catching away. Kung paano ang seven seal ay sikreto, ang rapture daw ay sikreto. Bakit sikreto, Pastor Boy? Bakit sikreto? Kasi kung wala kang seven seal, hindi mo ma-identified ang coming ni Christ. Kaya sikreto talaga. Kaya sabi na dito sa is a secret coming, the rapture is comes to steal away. Para magnanakaw. Nakawin lang tayo dito. Pipilit mo ba yung rapture? Sikretuhan ito. Like that book I read that time, gaya ng aklat na nabasa ko. What was it? Just Juliet and Romeo. Ano kaya nangyari kay Juliet and Romeo? Sino sikat yung kwento ni Juliet and Romeo? Diba? Kaya sabi niya rito, he come at night time. Dumating siya sa panahon ng gabi. At the evening time, it shall be light. Okay? When the people were sleeping in the worldliness, ayaw niya maging malaya. Samantala, ang mga tao daw ay nangatulog sa kamunduhan. Tulog yun. Hindi, buti kung tulog. Kasi yung patay, tipo din sa tulog. Ang babaeng nagpapakabuyo sa kalayawan, bagaman buhay, ay tulog o ay patay. Kaya sabi niya rito, when the people were sleeping in worldliness, and the church all in worldliness, at ang iglesia ay nasa kamunduhan din, and all of the sudden, pag sinabing all of the sudden, kaagad-agad, kara-karaka, the cry come, ang sigaw ay dumating, and away they went. Alis na. Kaya sabi niya rito, nung ang cried with a loud voice, and when he cried with a loud voice, as a lion roared, yung cried. Kaya sabi niya rito, God doesn't call man to judgment without first warning. Gusto niyo? Ano yung tinatawag na voice of the sign? Voice of the sign. Sign. Warning sign. Warning sign? Prophet is a sign. Prophet is a warning. What about the voice behind that sign? Kaya shout, voice, trumpet. Walang voice kung walang seven seal. Gusto niyo ng prophet? Yes, prophet. Ano siya? Precursor. Anong hinayag niya? Anim lang na silyo. Okay, tingnan natin. We right here at the top of the pyramid. Sinulat na yung pyramid eh. Nandito na daw tayo sa tuktok ng pyramid. Noong nakaraang linggo, binasa natin ang quotation ng tinatawag na capstone ay makakaplang ang tinatawag na pyramid kung dumating ang seven seal. Sarado ang seven seal? Wala pang seven seal. Hindi rin cap ang pyramid mo. Kasi ang capping ng pyramid ay nasa seven seal. Kung wala kang seven seal, ay hindi kakap ang pyramid mo. At ano yung tinatawag na pyramid na yan? Siya ang chief corner. Ang chief cornerstone ay tama ba? Ang chief cornerstone ay rejected. Yan ay si Christ. Panahon ngayon, rejected ba ang chief cornerstone? Si Christ?
Rejected pa rin yan. Kaya kung wala itong tinatawag na chief cornerstone, yan yung kumbaga sa bahay, eskwela. Di ba? Na hindi mo mapipit ang lahat ng bahagi ng tinatawag na building kung wala yung panukat, batong panulok at batong panukat. Kung wala yung 7 seal, hindi mo mapipit ang first to 7 seals na pangangaral. Kung walang 7 seals, saan mo kinuha ang revelation ng first seal? Oh. Kung wala ang 7 seal, saan mo kinuha ang revelation ng second seal? Saan? Ay wala pala ang 7 seal. He is the seals. What is the revealing of the seals? Revealing Christ. He is the one who opened the seals. Oh, siya lamang ang nagbukas nitong mga silyo. At ano ang pagbubukas ng mga silyo? Paglalantad o paghayag ni Kristo. Ay, sarado sa iyo si Kristo. Hindi mo pala kilala si Kristo. Rejected si Kristo dahil sarado ang 7 seal sa iyo. What is the attraction on the mountain? Diba? Kaya sabi niya dito, we're right. We're at right. We're at right here at the top of the pyramid. Mag-alas 12 na. Right here where God has proved it. That the Bible through the 7 seals has perfectly been revealed. Iwan ko kung ano yan. Na ang Biblia sa pamamagitan ng 7 seals ay sakdal na nahayag. Waiting only now, nagantay lamang ngayon nitong pitong hiwaga right at last on the coming of the Lord. Yung 7 hiwaga na sinasabi niya, yan lamang ang inintay dahil kung dumating yan, darating na rin ang rapture. Okay. For the church that might happen before morning. Kaya dito, naniwala kayo sa message? Naniwala kayo sa 7 seal? Naniwala kayo kay Christ? Okay. Tama. Pero itong quote, notice the end time messenger. Ano yung kanyang trabaho? Para kunin ang mga banal. Para ihanda. Ang bride ay inihanda na para sa nobyo. Yan ang kanyang mensahe. Mensahe pala ng tinatawag na propeta, para ihanda yung bride para sa groom. Tapos, hindi na kailangan ng 7 seal. Okay, kaya magulo nga eh. That will be his message. Now, you want to learn ABC? So you can study algebra later. Nais nyong matutunan ng abakada. At sabi niya, sa susunod, mapag-aaralan nyo na ang tinatawag na algebra. When the other cells on the back is opened, they're only be revealed to them. Noong ang 7 cells na nasa likod, back of the book, ay nabuksan, they'll only be revealed to them. Ito'y nahayag lamang sa kanila. That's right. Learn ABC first. What is ABC? Always believe Christ. Yun pala. Ang ABC ay naniniwala kay Kristo. Sino bang hindi naniniwala kay Kristo? Lahat naman naniniwala kay Kristo eh. Maging yung Diablo naniniwala. Ang Diyos ay isa. ABC lang pala yun. Ay, naniwala ako sa message. Naniwala. Kaya, saan daw nahayag yung tinatawag na 7 seals? Saan? Always believe Christ. Not your creed. Christ. See, believe what He says. Not what somebody else says. Kaya maniwala kayo kung anong kanyang sinabi. Kaya maraming interpretation. Nung wala pa yung coming ng voice na yan, Revelation 8:1, maraming interpretation sa Biblia. Nung dumating si Kristo, yun na ang perfect interpretation dahil siya mismo ang nag-interpret. Kaya dito, sa panahon ni Brother Branham, gusto siyang hulihin na siya ang karapat-dapat. Siya ang kwalipikado. Sabi niya, he was trying to catch me. Sinusubukan niyang hulihin si Brother Branham. Kayo, pag may magtanong-tanong sa inyo, minsan, nanghuhuli lang yan. Pero si Brother Branham, walang malinaw na sinabi. Sabi ni Brother Branham, it's all revealed in there. Yung 7 thunders, it's all
Rebuild. In there. Saan kaya? In there. Ang 7 thunders na yan, nahayag na yan doon. In there. Okay. And the 7 seals opened up the revelation of that was. At ang 7 silyo ay nabuksan na. Opened up the revelation ng kapahayagan. Kung ano yan. That's what it was. See, it's still in the word. Bakit nasa word? Kasi propesya yun, naganap lang. Nasa word pa rin yan. You see, you can get out of that word. It won't leave the word. And God's Spirit will never leave that word. It shall stay right with the word. Ito ang masama. Binulag ang iba, binuksan ang mata ng iba. Magtataka pa kayo? Ay binulag ang iba, binuksan ng iba. Oh. Huwag kayo magtaka. Kasi sinabi ni Brother Branham yan, binulag ang iba, binuksan ang iba. Okay. Alas 12 na kasi. Kaya gusto kong magbasa ng isang last quotation. Yan ang trumpet. Sa rapture, kita si Eden, maraming quotation. The bridge, trumpet. Yan. Para mapatunayan ng shout ay preparation. Ito yung quotation. Therefore, the message calls the bride together. See, the shout. Revelation 18:4. Ako lang naglagay niyan, ha? Shout a message. Yan. Sinabi talaga ng propeta yan. Shout a messenger getting the people ready. Kaya tinawag ko yung tinatawag na shout ay preparation. Inihanda lang ang mga tao. Yung tinatawag na mensahero, inihanda lang ang mga tao para sa mensahe nito. Kung wala ito, anong kabuluhan ng shout? Wala. Kaya come out of here, my people, kasi piniprepare lang kayo para sa message talaga. Kaya voice of design. Voice of design. Balikan lang natin yan sa sunod, yung mga quotation na yan. Voice of design, sana mayroon dito. Yan. Voice of design. Maganda talaga dito eh. Hindi ko na babasahin yung mga quotation para magtatapos na. Sa voice of design, ang prophet ay sign. Diba? Ang prophet ay sign. Ngayon, yung sign na yan, mayroong tinatawag na voice behind that sign. Kaya marami namang naniniwala sa sign eh. Prophet, maraming naniniwala sa sign. Pero what about the voice behind that sign? Okay. Gathering together. Magpa-part 2 na lang tayo next Sunday. Tatype ko na lang. Wala. Ano ba? Nawala. Ayan, yan. Hindi tayo umabot.
Ay, wala pala. Huwag daw kayong magkamali na makita yung tanda ng pillar of fire ng Diyos ay binindika and the voice behind it. Yung message ng pillar of fire nasa likod ng tinatawag na tanda. To turn to, back to God. Don't let it pass you. There is a sign and a voice. Ay, yung prophet ay sign. Nung dumating ang prophet, mayroon siyang shout. Come out of here, my people. At ipiprepare niya ang tao dito sa tinatawag na voice. Kaya, kung may sign, mayroong voice. Kaya yung iba, gusto daw nila ng tinatawag na voice, or sign pala. Pero, wala silang pakialam pagdating na sa tinatawag na voice. Yan ang trouble, oh. Care about voice. Mayroon yan eh. Sign. Voice. Dami yan. Voice behind that sign. Yan. The sign is all right, but not the voice. They don't want nothing to do with the voice. No, but Moses, if you want all God said to Moses, they won't believe that first voice. The first sign, try them on the second voice. And if they won't do that, then go some water and pour it upon the ground. That settle it. Kaya sabi ni Brother Branham dito, kagaya panahon ni Moses, tinipon niya. Ay, gusto namin ng propeta, gusto namin ng sign na yan. Pero pagdating sa voice, ayaw na namin ng voice. Kaya sabi niya, yung unang sign, pakita mo, ikalawang sign, pakita mo. Yung pangatlo, pag ayaw nilang maniwala. Pag ayaw nilang maniwala, paano daw masisitil? Then go get some water and pour it upon the ground. Nung binuhos ang tubig sa lupa, anong nangyari? Ano? Salot. Ayaw nila ng voice, ayaw nila ng sign. Oh. Kaya sabi niya rito, in other words, as Jesus said, get some water out of the river, put it upon the ground, become blood, and show that that's what she is going to be drenched in blood. So that's just exactly what it was. Kaya yung third pole, ano yung third pole? First, revealing of the word, speaking the word into existence. Pangatlo, di ba? Ano yung gitna? Tama ba? Right. Sa panahon ni Moses, nung binuhos ng tubig sa lupa, nagkaroon ng salot. Bakit kaya tubig? Bakit? Yan, basahin nyo lang. Oh. They couldn't understand it. He said, well, you can call the prophets gods and your law recognizes, and if you call them gods, who the word of God come? How can you condemn me when I say I'm the Son of God? See signs to attract attention. And remember, if the attention is attract, it's the same old line. It isn't God, but God is trying to attract the prophet now. And he gives him a sign.
and the voice that followed the sign was a scriptural voice. I've seen the people, I have heard of their crying, remember my promise. Ay yung pangako, saan niya tinipo? Yan, yung little woman with a pure heart and a defiled body, and the Pharisee with a pure body and defiled heart. It condemned one and saved the other one. Kaya hindi batayan dito mabait ako, mabuti ako, kung karapat-dapat ka sa tinatawag na preaching to the lost. Kaya Pastor Boy, magpapatuloy baga ako sa kasamaan? Sabi ni Paul. Upang biyaya ay managana? Yan, wag na wang mangyari. Kaya dito sa kwento na to, na pinag-uusapan, kung ano ka dati, wala yon. Kung ano ka ngayon, wala yon. Kung ano ka doon sa 7 cell. Oh. Kaya sabi niya rito, and the very judgment that saved Moses condemned the world. His preaching, di ba judgment? Sa Lot, judgment, condemnation ang pinag-usapan dito. The same preaching, condemnation at salvation ang pinag-usapan dito. It gets the elected ready. Yung tinatawag na trumpet message, yung mga hinirang para ihanda sa rapture, sa kabila namang panig, what is the elected ready for when they see a God-sent sign? They look back in the scripture. Tama ba yung binabasa ni Brother Arnel kanina? Gaya ng mga Berean. And see if that's supposed to be there? Kung nasa message ba? Sa talata ba? Yeah. Here it is. What is his pending judgment? Then the elected listens to the voice. Ipipending ba ang judgment? Then the elected listen to the voice. Kaya marami. Kaya sabi ko nga, yung voice sa trump, iba ba yan? Saan ba kumuha ng trump message kundi din sa voice message? Kaso lang certain na ito. Dati nandyan yung message voice. Hindi pa certain dati. Pero ngayon, cooling, gathering na ito. Gathering in the sky na ito. Panawagan na ito ng tinatawag na rapture. Shout voice. Ito ay tinatawag na tiyak. Bakit? Nandyan sa quotation. Ano ito? Pending judgment. Then, elected listen to the voice. Kaya pagpalain tayo ng Diyos. Gathering to the voice. Gathering by the trumpet message. Gathering sa voice ng messenger. 7 seal doon sa tinatawag na Sunset Mountain. Kung tayo'y uuwi na, nasa inyo yan. Kaya ito, pag binasa nyo ng tuloy-tuloy yan, ewan ko, basta pag bumasa lang kayo ang bumasa. Oh. But, the unelected ignores and said, nonsense. Yung mga hindi hinirang, wala silang pakialam sa ipipreach ng pastor. Sasabihin nila, walang kwenta yung pinipreach mo, pastor. Mas may kwenta pa pag doon ako sa labas. Diba? Sikat pa ako. Kilala pa ako. Sige kayo, ano pa kabuluhan ng buhay? Sabi nga ng denomination yun ha, pastor ngayon, wala na yatang pag-asa ang tao. Denomination pa yun. How much more pagdating sa message? Diba? God bless yung lahat. Tayo tumayo. Be like an eagle. Maganda yan. The voice of design. Nabusan tayong oras eh. Webtin na oh. Just like an eagle.